magandang umaga po. Ako po si RP Lazaro. At bago na ho ang pangalan namin, Ka-Dennis, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga. Ito po si Ka-Dennis Reyes, ang paligerong tapat, babaerong banal, Kristiyanong manyakis, ang hindi umihindot ng walang pahintulot, ang pantas na talipandas, ang komentaristang kinukupal ang lahat. Ka-Dennis Reyes. Oo nga pala, nagbagigit ni RP, nagbago kami ng pangalan. Pangalan namin ngayon, Politikanto. Bakit? Bakit tayo nagpalit ng pangalan? Ang buong title namin is Politikanto, Chismis Politika sa Kanto. Okay, bakit? Yung original title namin, Chismis lang, walang personal. Napapagkamala kaming showbiz balita. Yeah, alam mo, okay na yung showbiz balita, pero hindi yung level ng mga inday-badiday. Ito yung mga level ng mga Aster Amoyo, Ansel Beluso, yung mga second-rate 1980s showbiz chismis na walang nanonood. Ganon. So, medyo hindi appropriate. Although, second, we did call it chismis, but the truth of the matter is a lot of what we are discussing is yung analysis namin on in the news, on the situation. So, a lot of what we were talking about is what basically after the news, yung alam naming balita behind the news at analysis namin saan patungo yung nakita namin. And usually may nagugustuhan ng mga tao na may mga analysis kami na kahit pa paano, medyo tumatama naman. So, when we were assessing everything after 21 episodes, parang hindi na maganda yung title. So, let's go for a title change. Tapos, naisip namin yung Politikanto. At least it's one word, maikli. And also, syempre, SEO-wise, sa mga medyo nakakaintindi ng search engine optimization, a one-word name is better than a four-word, medyo long-tail name. Mahirap siyang matandaan. Politikanto may be a little strange sa pandinig, pero over time, madali siyang matandaan, and we are the only one with that name. And it's importante siya. So ngayon, madali mo na kayong maalala, yung dalawang tiga-Politikanto, ayun. We can actually make IDs and introduce ourselves. Oh, sir, baka pwede mag-interview kasi tiga-Politikanto kami. Simple-simple lang, maigsi. Short and sweet, so to speak. So, at saka hindi kami chismis lang. Kung meron tayong halos kapareho ng pangalan. Isang show po, kagabi sinabi sa akin ng isang Tattoo sa Kanto. It's an interview of old cellmates. Oh. Yung mga matatandang nakulong. Oh. Tapos kinukwento nila yung mga kwento sa kulungan. Kwento sa buhay sa kulungan. Sino yung talagang mga tirador, sino yung ganon. Tapos punta kinukwento doon, huwag ka raw matakot sa mga maraming tato. Yung maraming tato, malamang yun yung mga blackboard. Tsaka yun yung mga utusan. Kasi pag utusan, kaya kami tato, tinatatakan ka ng amo mo. So pagka marami kang tato, ibig sabihin pinagpasapasahan ka. Jesus Maria Joseph. Tapos yung mga walang tato, yun daw talaga nakakatakot. Kahit daw po pag nakita mo yung interview, yung may tato, ang kwento nila, si ganito, mga pinatay niyan. Ang kwento na tungkol sa ibang tao. Pagka nakausap mo yung mga walang tato, tahimik ang pagkakwento. Yun ang delikado. Pag nagkwento, yung matanda na, pero, ito yung mga pinatay ko. Anong pangalan ulit ito? Tattoo sa Kanto? Tattoo sa Kanto. Actually, yung Politikanto naman din is also a rock band or a band of some kind na para South America yata. So, medyo malayo naman din. Well, ayun, wala naman kaming kausap na nakulong. Malamang may makausap mo ba pag-usapan mo kami, makukulong pa lang yun. Yung mga kakausapin namin, makukulong pa lang. Makukulong pa lang. Anyway, ang aming by the way, Happy New Year kahapon. Happy Chinese New Year. Sa mga, kayo ba kumain ng pansit kahapon? Kayo ba kumain ng tikoy? Kayo ba'y naregaluhan? Ako naman, awa ng Diyos, naregaluhan akong tikoy. So,
okay na yan. Swerte-swerte na. Year of the snake na ngayon. So, Okay, di ako nakapunta sa resto kahapon eh. di ka, Nagpunta ako sa nga Elmats. pala, may restaurant ka, hindi kayo nakakain doon. Hindi, nagpunta ako sa Elmats ko kahapon eh. Namasyal. Tinawagan ako, nagpasama. So, I was going to the restaurant. Tumawag si Elmats. Nagpasama. Nanay yun. Nanay ko yun. Sinamahan ko na. Baka may promo kayo sa restaurant mo, i-flash mo naman dito. Para yung mga tiga Maynila naman ay makatikim at makapunta. Kung may promo, syempre. Meron. Ano kami? At yung tawag dito sa promo namin, buy one, eat one. Oh, buy one, eat one. Pag bumili ka ng isa, kakainin mo yung isa. Hindi. Hindi, may kakainin ka isa pa, ikaw naman. Hindi, Buy one, eat yun na one. yung in-order mo, yun na yung... Yun yung buy one, eat one. Walang iya. Akala ko naman pag bumili ka ng isa, bibigyan ka ng isa pa. Pero di ba may mga promo kayong ganyan tulad yan Chinese New Year no kahapon. I'm sure maraming nagpunta kasi wala akong makuhang reservation kahapon. I tried my best pero pinaka nakainan lang namin ng kapatid ko Tim Ho Wan, dahil pa tao. At least nakakain ng konting pansit. Kung wala man pwede naman sa bahay. Ayan. So it's a good year, starting to be a good year. Tayo ay marami na. We have by the way, we have 61 comments, no. Yung top 5 namin na na sabi ko nga sa inyo sa comment area ho natin malaya ho kayong magkomento kung ano gusto nyo. Kaya lang, huwag nyo naman kaming pangarapin magka-COVID. May isa pa, sabi niya doon, sana tamaan kayo ng COVID. Malamang ho, hindi na kasi na ako vaccinated na ako so malabo-labo yung wish Yun ang ko. comment. Antayin mo, sasagutin ko yan. Yung mga nagko-comment, pagka ako ginanahan sumagot, pasensyahan tayo. Sabi niya, sana tamaan kayo ng COVID. Malabo-labo yan, Brad, kasi may booster pa ako So, hindi na siguro mangyayari yan sa amin kasi marami tayong bakunado na anyway, so ang naunsyami naming topic which late in this video makikita nyo magkakaroon din tayo ng explainer video, no? Yung NGCP issue na pinag-usapan ng mga nakaraang araw, nagkaroon ng hearing, ang paborito ni Dennis si Melvin Matipag, ang paborito mong presidente ng Transco, former president, no? Nagsalita siya and he talked about he mentioned names like Synergy, Nari, yung software, no, and all of that. So syempre medyo ako para sa bilang isang mamamayan, I find it unsettling kasi parang lumalabas na langya kasi 40% daw ang pag-aari ng Chinese or the state grid of China dun sa ating kuryente. Pero naglabas din ng statement si Henry C. Jr. na ang sabi niya, Filipinos wholly owned, wala daw Chinese na may-ari. Kung may 40% na China, di meron, parang ganon, di ba? So medyo malabo. Ngayon, the news there, kung bakit siya lumabas, is that yung Maharlika Fund ng ating Pangulo, yung investment fund, ay bibili ng 20% stake sa NG. Nabili na, ng 20% stake sa National Grid Corporation or the NGCP. Ano sa tingin mo, Dennis, ang dahilan kung bakit sila bumili at nag-invest sa NGCP? Okay. Anin natin from the top. Okay. NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, was a company that was formed after the EPIRA law was passed. EPIRA law. Okay. EPIRA law. Okay. Remember, before National Power Corporation and NAPOCOR, electricity was a nationalized industry. Ibig sabihin, public, gobyerno may-ari. Yes, it's owned by the government. Okay. And subsidized by the government. Parang ganun. Yes. Okay. Napansin nila noon na sobrang bigat na. And at that time, we were debt-ridden and we were trying to, the economy was really shot. Okay? This is after EDSA Revolution. Walang Bagsak pera. talaga ang ekonomiya ng Pilipinas. Remember, Bagsak, at that time, walang pera talaga. At that time, okay, nobody was even willing to sell us oil.
Oh. Puta, sobrang lala nun. As in, ang 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 oil supply natin, Filipino ambassadors nangungutang, okay, the Philippine government nangungutang sa Binondo Central Bank There's a central bank in Binondo? ng dollar. No, okay, the Binondo Central Bank is a term for the conglomerate of Chinese businessmen. Businessmen. Okay. Because Okay. they are so rich, puta, kaya nilang tapatan ng central bank. Okay. Yan yung mga Chinese businessmen. Okay. It got to the point na the Filipino government was loaning cash, dollars, from the Binondo Central Bank. Kasi remember, meron pa rin mga kaso ng dollar salting. Diba? So, they were borrowing cash, flying the cash to Saudi Arabia, Para sa the langis. Middle East, para bayaran ng cash yung tanker ng oil na para i-deliver sa Pilipinas. Okay? Very few countries ang ginagawa yon. Kasi? Kasi merong credit line eh. Ganun kasama ang economy ng Pilipinas na wala tayong credit line. Singit lang ako. Okay? Naalala ko nung panahon na yon, during panahon ni Cory, yung brownout na walang tigil, sunod-sunod ang ano na. Okay. Ano? Okay. Yung brownout na walang tigil, yan ang epekto. Okay? Siyempre, dahil kaya ka nagba-brownout, okay. Yung kuryente, Okay. One thing kasi dahil nga we were buying oil, cash, okay. Siyempre, marami din ng pikitan. Diba? May mga nagpa. One of the Aquino government's grand decision at that time was to dissolve the Department of Energy. So, nawala ng Department of Energy. Walang nagmamanage ng kuryente. Nung wala nagmamanage kayo ng energy, wala nagmamanage ng langis, all of that, okay. Nagkaroon ng mismanagement, hindi na, marami ring mga kinancel na mga infrastructure projects, yung mga power plants. So, cascading problem yan. Oh, one leading to the other. Okay, Domino one effect, leading to the other. Okay. Hanggang sa pumutok na nga, na puta, tuloy-tuloy na brownout. Because there was not enough energy, not enough electricity Naalala ko yun. to go around. We Okay? were on 4-hour rotating brownouts dati, 4 to 5 Yes. hours. So, depende kung Yes. saan ka. Oo. Kasi kailangan mong gawin yun dahil kailangan mo supplyan ng energy yung industry. Oo. Okay? Kailangan supplyan ng kuryente ang industry. Negosyo. Ang negosyo. So, pwede mong i-sacrifice ang Residential. kuryente ng household, residential. Pero eventually, kailangan mo mag-expand. Okay? Ngayon, at that point, dahil nga sobrang down, the government decided to privatize. Kasi nga naman, if you privatize, you let the private sector Take care of it. take care of the problem. Siyempre, dahil profit motive yan, kailangan kikita sila. So, they would invest, kita sila. So, nung nangyari yan, pinrivatize yung Napocor. Pinrake up yung Napocor. So, nagkaroon ng PISALM, yan yung asset privatization, yan yung asset management, nagkaroon ng Transco. Transco owns all the assets saka the grid. So, Transco is government. Transco is government-owned. Okay? Transco owns all the assets and the grid. Okay? Pumasok ngayon yung privatization. Ang privatization dyan pumasok yung management ng grid. Inallow ng Transco to give yung franchise, 25-year franchise, nung management para konti na lang ang tao niya. Owner siya, so property owner siya, pero hindi siya nag-manage. That's where NGCP came in. NGCP is a private company that manages the grid. Okay. So,
Transco owns Ah. it, pero it's NGCP. So, just Okay. tanong lang, ano, singit lang. So, Diyan na ngayon. NGCP ang namamahala ng o naniniguro na lahat tayo may kuryente, essentially, ganon. Yes, kumbaga, okay, sila ang nagsusupply, sila nagmamanage, sila ang nagsusupply sa Meralco. Sila ang binabayaran ng Meralco. Ang Sila Meralco, ang nagpapatakbo. nagdi-distribute sa atin. Okay. Ang Meralco, distributor. Oo. Okay? So, para ang Transco, hindi na nagmamanage. Kumbaga, binigyan ng management function. Okay? And they make money out of managing the grid. Makes Okay. sense. So, yan yung situation. Now, the problem now, like, dahil privatized na, because it's privatized, ang ano niya, supposedly publicly listed. Publicly listed. It's a public corporation. It's a public corporation. Kumukuha ng pondo o ng investment mula sa publiko. Mhm. That's ngayon the problem where we are now. Because if it is anybody can publicly buy. listed, Anybody can buy Bakit? shares. hindi. Bakit walang may alam? Oh. Okay? True, anybody can buy. Pero bakit tinatago? Puta, ang tagal namin sa Transco. I was with Attorney Matibag. Ang problema noon was, tangina, pag-upo nila sa Transco, inihingi na nila yung record ng NGCP. Okay. Kaya nga nalaman na puta, ang executive siyan puro insect. Would you believe, puta, wala silang nilalabas na record. Kasi talagang ang isa pang mainit talaga dyan, si Congressman Dan Fernandez. Oo. Kasi si Congressman Dan Fernandez, ang chairman o vice chairman ng Committee on Energy. Tangay na ilang taon na niyang hinihingi ang records yan. Taon niya na Walang hinihingi. lumalabas. Taon niya na Oo. hinihingi. Wala silang sinasabi. Wala bang penalty Wala. yun for not following a congressional order? Dapat meron. Pero ganun ka sila katigas. In fact, puta, marami silang kakamping congressmen. Oh. Kasi maraming pera ang umiikot talaga. Kaya pansin nyo, yung testimony ni Attorney Matibag, na-cut short. Oo nga. Diba? Hmm. Well, kasi totoo naman, maraming bagahe si Attorney Matibag. Siyempre, Dati administrasyon. dati siyang SECDIA ng PDP Laban. Oo. Nung PDP Laban siya, medyo balgas din yung marami rin binraso yan. So, maraming asal na congressman. Osman dyan sa kanya. Di ba? Oo. Tapos, siyempre, ngayon, identified pa rin siya sa PDP, although, Umalis na siya. oo, may sarili siyang partido eh. Oo. May sarili siya partido. May sarili siyang partido yung Ascenso San Pedro. Okay. So, May politically kumbaga, charged. Politically charged, in other words. So, naapektuhan ngayon yung credibility naapektuhan niya. ngayon yung mga testimony. Yeah, pero if you notice, puta mabigat yung mga testimony. Yeah, like, Oo. yung the Chinese have effective control of the national grid. Technically, Yun pwede na nilang... nakakatakot doon. Actually, Yung, pwede niyang patayin tayo yung- ng kuryente kung gusto nila. oo, papatayan tayo remotely. Totoo yun. Totoo yun. Puta, pag pinatay ang kuryente, kahit 3 oras lang, Oo. In the middle of Precursor- elections. precursor to invasion. Pwede. Huwag mo intindihin yung elections eh. Yung invasion. Oo. Ni internet 3 wala ka. oras lang. Ni telepono wala Internet, ka. kahit internet wala. Tanda mo, dahil ang national broadband nakasakay sa NGCP. Siyempre. The grid, nakasakay sa grid yung internet. Kasi yung posting kinakabitan yan, Nandun yun lahat yung gamitin mo for distribution eh. Oo. Nandun lahat. 3 oras lang. Gaano kalapit ang China sa Pilipinas? Malapit lang. Sandali lang yan. Oo. Paano puta kung ang precursor pala yung invasion of Taiwan and the Philippines? Hong Kong is an hour China. away. Paikot-ikot ang Chinese militia sa West Philippine Sea. Tangina, hindi nga natin mabilang kung ilan eh. Isipin mo, puta,
10 barko lang yan dumaong sa Manila Bay. Babaan ng mga inchik. Sa dami nila na yan. Sa dami na sundalo nila. They actually have the largest navy in the world. Daw. Yeah. Tapos po tayo, isipin mo po tayo, yung dami ng mga Chinese national sa Pilipinas. Hindi pa natin napapalaya sa mga pogo. Hindi pa lahat. Diba? Ito, may kapitbahay ako, may isa pa, nandiyan pa. O, diba? Napansin mo itsura ng mga inchik na yan? Bakit? What's different about them? Bato-bato. Oo. Walang Diba? mataba. Bato-bato katawan. Walang taba. Bato-bato. Ibig sabihin, May sundalo. military training. Oo, may Diba? military training. Totoo yan. May military training. Totoo yan. Oh. Bato-bato Puta, katawan. diba? Totoo yan. See, yun ang ano doon. What people, it's scary yung kaya nilang gawin. That is why kailangan talaga matanggal. Ang malupit doon, lahat ng mga yan, puta, mga traidor sa bayan yan. Kahit anong sabihin mo na, hindi. Lalo na pag nagsabi, it's fully Filipino-owned. That's not true. Puting ina mo. That's not true. Ang tataka nga ako, naglabas pa ng statement eh. Yun na lang simple. Yun na lang, sabi mo pa yung 40% na pag-aari. Paano naging huli Filipino-owned yan? Saka ito when I was there, we were suspecting that it's not just for That it's not ano? Baligtad. 60 to 70% Chinese. Pag-aari na nila. Yes. Kaya lang, mapapatunayan ba natin yan? Ng gobyerno yan? Pagharap sa Kongreso? Bubuklatin mo lang yung books eh. Na ayaw nilang isubmit. Ayaw nga nila isubmit. Yun din ang Diba? gagalit. Nakikita ko Remember, okay, publicly listed companies na dapat hindi mo pwedeng itago. hindi nila ano yan. Plus, their business is endowed with public interest. Oo. Hindi nila pwedeng itago yan. Oo. Kuryente natin yan. Hindi pa pwede itago yan. Totoo naman. Diba? Ang sabi nila, kaya daw bumili ang Maharlika ng 20% is little by little, they want to buy back the shares from the Chinese. And that is a good move. That is a good move. Pero sa akin, i-nationalize mo na lang. Declare mo, batas, nationalize yan. Hindi nila ata siguro pwedeng gawin. Eminent domain. Eminent domain. Pwede ba nilang babayaran gawin namin yan? kayo. Eminent domain lang yan. Babayaran na. Ito. Ito ang certificate. Lumayas na kayo. Hindi mo naman kailangan bayaran ng cash yan. Oo nga. Pwede mahulugan. Hulugan. Redeemable certificate. Kasi eminent domain. Oo. Diba? Pero question. Pero amin na yan. Kami na naka-take over niyan. Question. Why haven't they done that? Ano yung mga stumbling blocks to doing that? Numbers. Bakit? Mas marami silang hawak na congressman. So, hindi lang congressman. Pati senador. Punta, nakita mo yung sino yun yung binigyan agad ng... Sino yun yung binigyan ng citizenship? No, si Lido. Li Duanwang. Diba? Basta yun. Ayun, Tangina. Binigyan alam naman kayo, nagalit na galit ang presidente sa Pogo. Binigyan nila kasama nila Tony. Yung palang Mark Ong, yung pala yun. Yes. Bakit pinidepensa ni si Risa Ontiveros na expose pero dinidepensa ni Sherwin Gatchalian. Kasi alam mo na kung kanino si Sherwin. Si Sherwin Gatchalian, si JB Ejercito, and ito yung even Francis Escudero, pero medyo kampi-kampi. According to the latest was 4 hours ago sa Inquirer, Solgen daw, hands off pa yung... Diba dapat, nakialam na dapat ang Solicitor General dyan? Yeah. Teka, ang citizenship ba? Sino ba point, Teka muna, sino nang bibigyan ng citizenship? Kung nga ako foreigner ako, gusto ko maging Pilipino. Aside from marrying a Filipina, how do I... No. Not even aside from marrying a Filipina. Talaga? Doesn't even, Okay. There are only 2 ways to acquire Filipino citizenship. Mm-hmm. One is by birth. Pinanganak ka, na Pilipino ka, Pilipino magulang. Okay. Which is not the case with Duan Wang. By act of Congress. That is the only way to be a naturalized Filipino. Act of Congress ka. Or yung
you were already a Filipino, you lost Filipino citizenship, and you're just reacquiring it. Parang si Erwin Tulfo. Oo. Pero if you are not a born Filipino, it is only by act of Congress. Pinakamahirap maging Pilipino. Sa Hindi buong pala, mundo. wala palang kwenta Hindi mag-asawa simple. ka. Hindi simple. Wala tayong naturalization process. Everything is by act of Congress. So it takes years before you can become a Filipino Yes. citizen. Very, very few ang nakakakuha naturalization. Hindi ba si Asi Taulaba naging Pilipino na? Oo. So, Pero si Asi Taulaba, ang nanay niya. O ang tatay Pilipina niya, naman Pinoy. pala. Yes. Okay. So, diba? Yung karamihan ng mga PBA players, half Pinoy talaga yan. So may... Ang mga hindi lang Pinoy, yung tipo ni Andre Blanc, pero import siya. Naging Pilipino, yung pinakasikat nung NCC, si Green, si Jeff Moore, saka si Chip England. Diba? So, yun talagang by presidential decree yun. So, presidential decree or an act of Congress, that's the only way. Aside, kung wala kang... Noon may presidential decree kasi dati, ang presidente ng Pilipinas has legislative powers. Si Marcos. Ni Marcos. Okay. Pero one-stop shop ang yan citizenship sa Pilipino is only by act of Congress. Sa ngayon, it's only by act of Congress. So, kung Amerikano ka, gusto maging Pilipino, you have to file. Republic Act. Hindi ka pa pwede mag-file, Somebody has to sponsor you. Wow, ganun. Hindi lang ganun mag-sponsor sa'yo? Ano din? Tawag ito? Congressman? O... Yes! Congressman. Isang congressman, isang senador na mag-sponsor. Kailangan talaga dalawa? Dalawa. Siyempre, dalawang house. Upper and lower house. Maria Jose. So, kailangan may mag-file ng bill sa Congress, sa House of Reps, tapos may mag-file ng bill sa Senate. Wow. So, hindi madali maging Pilipino. Hindi siya joke. Hindi madali. Hindi siya joke. Hindi siya nababayaran, hindi siya nabibili. Kaya kaya marami sa atin ACR lang. Alien Certificate of Registration. Kaya alam mong mabigat. Isipin mo, isang tao lang ang nag-object sa Senado. Gaano karaming pera umikot ko? Hanggang ngayon, pinagtatanggol nila. Putang ina, labas naman na may. Oo, booking na booking. Ito pala yung Mark Ong na sinasabi nila dati. Kaya ngayon na lumabas yung pangalan. Hindi ko kasi kilala yung Lee Duan Wang. Ang kilala ko yung Mark Ong. That's the name na involved pa sa droga. Oo, barkada ng mga Pogo operator. Oo. Nakita siya with going around with Pogo operators. And he's been around for so long. Tagal na niya pala. Yes. Wow. Pero sabi daw ni Gatchalian, pinaimbestigahan naman daw sila dalawa ni Francis Tolentino, gagaling. Negative naman daw. Dumaan pa daw sa NICA, dumaan pa daw sa National Security Council, Interpol, wala daw. Wala daw nakita. Hindi daw siya shady person. Sa legitimate businessman. Yan ang sabi nila. Ganon din si Ejercito is also defending apparently. Ano daw siya? Casino junket operator ang trabaho. Mayroon palang trabahong ganon? Oo. I don't even know. Ano ba ginagawa ng junket operator? Okay. Ang junket operator is nagmamarket. Okay. Kasi ganito yan. Yung casinos, so, papasugal ka. Oh. Mayroong certain tables that are exclusively for foreigners. Mga big-time players. Bakit? Bakit kailangan exclusive sa foreigner? Kasi yun yung restriction ng license. Because locals should not be able to play sa ganung kalalaking mesa. Para proteksyonan yung citizens natin. Yes. Supposedly. Okay. Kaya, may tatlong klaseng tables sa casino. Regular tables. Where you and I can go. Yung VIP. Yung VIP. We can also go. Yung, anong tawag dito? High roller. High roller table. We can also go there. Ang high roller is, pwede ang locals, pero kailangan may proven economic
Capacity. ability ka, capacity ka to play. Parang si Willie Rebillame eh. Yeah. Kilala yung naman ganon, siya, yung so alam they let na, him in. May oo, pera. na marami kang perang patsugal. Okay. Tapos, yung junket tables. Junket tables are exclusively for foreigners. Ngayon, how do you, kung foreigners yan, kailangan may mag-market. So, merong umiikot all over the world na nagma-market yan. O, dito kayo sa amin mag-ikot. Yan yung, o punta ka rito sa amin, free food, free hotel room, free Talaga. accommodation. Pero free- magpatalo ka ng milyon. Parang ganon, di ba? Basta maglaro ka. Win or But let's lose. face it. Win or lose, Win or maglaro. lose. Libre pa rin yun. Maglaro ka lang. Maglaro ka lang. And But most the likely thing they there will is, lose. kailan ba natalo ang bangka? Kailan ba na to? Oo. Most likely they will lose. Sa 10 tao, isa ron pwedeng manalo. Pero yung siyam doon talo. Talo. Okay. So, merong gano'n na nagma-market niyan. Yan ang mga junket operator. Tapos ano, So, they get a They get a percentage percentage. of the losses. No, depende sa usapan. Oh. Merong tinatawag na pwede either sa gaming revenue, yung gross gaming revenue, halimbawa, if ako yung junket operator, ako yung nagdadala ng players sa mesang ito sa table A. Pag ang usapan natin, PTR, I get a percentage of lahat ng take ng mesa na yun. Gross. So, usually, between 2 to 3%. Ang pinakamataas na binibigay for special clients is about 5%. Okay. Or, pwedeng rolling na tinatawag. Ang rolling is yung games, okay? Hindi yung total take, pero yung bet. So, halimbawa, tumaya ako ng 100. Nanalo ng 100. Bumalik. Tumaya ako uli ng 100. Natalo yung 100. Tumaya uli ako ng 100. Nanalo yung 100. Magkano yung record na pera? Parang 400 yun, di ba? Pabalik-balik. Ang rolling nun is about 600. Because for each transaction, yun ang rolling. Talo manalo, one transaction is one transaction. Pag tumaya, one transaction. Pag nanalo o natalo, that's another transaction. Pag tumaya ulit, one transaction. So, yun, parang ang usapan doon kung rolling is between 1.25 to about 1.5. Which is probably bigger in the long run. Kasi, makaupo yan magdamag hapon eh. Well, no, not really. Mas malakas mas mataas yung GPR. Because mas mababa ang rates mo sa rolling. So these junket operators make millions a day. Depende sa marketing mo. Okay? Kung meron kang malalakas na player. Okay? Kasi ano yan nasa quality of player yan. So, if you do not have good quality players, kasi tanda mo, malaki rin ang gastos ng pagka nag-marketing. Siyempre, hatid sundo, kasi remember, hindi sagot ng casino yan. Sagot mo yan. Dadalhin mo sila dun eh. Pati yung improvement sa facility, sagot mo. So, posibleng, excuse me, ako yung casino, bigyan kita ng kwarto, bare. Bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka. O ang lisensya, pag-uusapan natin hanggang 6 na mesa. Kasi ang lisensya kailangan sa casino. So ang lisensya na per table, per makina ng electronic. So malaki kita, malaki din ang ilalabas mo. Malaki ang ilalabas mo. Kung mag-aayos yan lahat, you have to make them comfortable. Baka iba may private plane, trips yan. Diba? May mga private planes yan, may mga choppers ka. Di mo pwedeng isakay sa bus yan. Siyempre, kailangan nakalimusin yung mga yan. Kung high roller yan, malaki na ilal. Hindi pala casino nagbabayad. Marami dyan, pagka sinundo, hinatid, naka-armored. Kasi marami dyan, bit-bit cash.
So, Para hindi Ayan, mo yan. para hindi mangyari sa yung nangyari doon sa Soler ba yun o sa Okada ba yun na nagbarilan yung Koreano ninakawan? sa Resorts World. Sa Resorts World ba? O basta Koreano hinarang nila sa highway. Naalala ko yun. Soleria tayo. I don't remember the casino. Basta hinabol nila, nakatakas. They were trying to stop him sa casino pa lang. Nakasakay sa sasakyan. Pagdating sa Skyway, doon nila binanatan. Ano yan? Malamang So, dapat yan. walang operator yan. Siguro nagsulo lang yun. May yung mga ganun medyo, nagkatrayduran yun. Ganun pala. Kasi tandaan mo, may mga, lahat ng nasa junket, karamihan, puro sindikato yan. Okay. Akala ko mahiyaman lang ang nasa junket. Kasi remember, ganito, katulad halimbawa ng Korean. Koreans cannot gamble anywhere in the world. Bawal sa kanila? Bawal sa kanila. Same as Chinese. 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 Sila nga itong mahilig sa sugal eh. Yes. Pero see, that's the point. Bawal sila magsugal. So, bawal sila maglabas ng pera. So, how do you make them play? So, may nag-a-advance ng pera sa kanila. Okay. And that's may nag-a-advance ng pera dito, tapos doon nila binabayaran sa Korea. So, ibig sabihin, para magawa mo yun, sindikato. That makes sense. And because Lee Doan Wang, aka Mark Ong, has this kind of job, true enough, ang magiging kaibigan at barkada niya ay Pogo operator. Yes. Sino ba magsusugal? Sino ba naman ang magiging kliyente niya? So, karaniwan, pagka sinabing junket operator ka, ibig sabihin, malamang sindikato pa. Ayun. Okay. No, that makes sense. So, in-out siya ni Risa Ontiveros, pero ang daming dumepensa sa kanya. Hindi raw totoo yun. Actually, nagulat ako na si Gatchalian was one of those who defended him. I was very surprised kasi mataas ang tingin ko kay Gatchalian eh. Bakit? Has a lot of laws and masipag siya na lawmaker. Alam mo lahat ng alam ko. Hindi, syempre, yan ang perception ng publiko sa kanya eh. Kaya nga, tanong ko sa'yo, bakit? Like I said, alam mo lahat ng alam ko. So, bakit? Siguro, maybe, ako personally, I kind of like the guy because he's nice on TV. Maayos tingnan. Pero alam mo lahat ng alam ko. Nakakaawa, iniwanan ba o naghiwalay sila ni Bianca Manalo? Siyempre, commiserate with the guy. Bakit? Parang ay, nako. Ayan ang mga picture nila. Strong objection was only Risa Ontiveros. That woman knows a whole lot, no? It makes me wonder saan nagagaling ang intel niyan. She's always on the money. Baka naman common knowledge na to. Nobody has the guts lang to point it out. Oo naman. Siguro sa kanila alam na ng lahat yan. It's common knowledge. Certain circles. Wala lang nagsasalita. Siyempre, may mga namamantikaan. Ganyan ang Pilipinas eh. Yun. Masakit lang aminin na namamantikaan yung mga supposedly nice people in Congress and in the Senate. Masakit lang isipin yun. Siyempre, some people we like to see succeed. Tapos pakita mo, ganun pala siya. Kung si Bong Revilla yan, I wouldn't be surprised. Okay lang. Si Francis Tolentino, medyo... By the way, the surveys... I prefer Bong Revilla. Bakit? At least kay Bong Revilla, you know what you get. Diretso si Bong. Ibig sabihin, lalaki. The same as, Jinggoy. Ano yan eh? Busy wig. What you see is what you get. Saka lalaki ka usap. Ako kasi, masama loob ko na nahalo siya sa budots eh. Hindi, seryoso. Oo. Seryoso, nakasara ko talaga doon. Ganun talaga yun. Nakasara ko doon. Pero bilang tao, lalaki ka usap. That's what, yun ang pinakagusto ko sa kanya. If anything, sa akin, it's always about cojones. Kapag kakausap mo yung tao, bit-bitan ba yan?
Yeah, Yun yung ano. So, that's whenever, although, marami nakakaawa yung yung ginawa nila dun sa Chief of Staff. Bakit? Yung Chief of Staff ni Bong Revilla? O, di ba? Inamatay sa loob ng kulungan. Si Campbell. Oo. Abogado yun, di ba? Yun yung ginawa nila sangkalan yun eh. Kawawa yun. Totoo yan. Si Cambe, puta, hindi kumanta talaga yun. Oo, si Cambe, I remember him. Anyway. Pero at least, alam mo ba, you get what, you know what you get. Yeah, hindi ka magugulat. Oo. Well, according to the, courtesy of our dear friend si Sam, ito na yung, meron December to January na voter preference survey ng Social Weather Station. Number 1 again si Tulfo, tapos number 2 si Tito Soto, number 3 si Lito Lapid, number 4 si Bongo, hindi naman talaga siya umalis doon. Number 5 si Ping Lacson, and then followed by Ben Tulfo, Pia Cayetano. Ako hindi ko naintindihan yan bakit si Pia Cayetano is always up there. Manny Pacquiao. Si Abby Binay, nagulat ako. Umaakyat. Dati number 4, 12, 13, 11. Si Abby Binay, umaakyat. Tapos, aakyat yan. Si Abby, si Benhab, aakyat. Ngayon, si Bato, followed by Bato, and then Bong Revilla. Willie Revilla may is in the Magic 12. And then Kiko Pangilinan na umakyat from nowhere. Okay. Ay, hindi ako naniniwala sa SWS. Talaga? Kasi, proven na, well, sige, I'll let you say. Hindi sila naglalabas ng methodology. Proven na? Hindi naglalabas ng methodology. So, pag hindi naglalabas ng methodology, suspect. Sabi kasi... Kaya ngayon ang i-require ng COMELEC is, if you're going to release surveys, you will have to release your methodology. Well, as in, sino-sino ang sumagot sa'yo, saan-saang area, at ano ang push questions. Tapos yun kasi pwedeng niyari yung push question. Pwede naman kasi putang ina, maniniwala ka na sa top Magic 12 si Bato. He is one of the most hated people in the Philippines. Under that Magic 12 number are Amy Marcos, Camille Villar, Bam Aquino, Willie Ong. Akalain mo si Doc Willie Ong, the guy's dying but he's still there. Somewhere between 19 to 20. And then after Willie Ong, Benhur Abalos. Sabi mo, aakyat. Tingnan natin. He's somewhere between the 16th to 17th name. Ano yan? It's maaga pa naman kasi. Maaga pa, wala pa namang kampanya talaga eh. Still too early. Totoo naman. And then, just to finish the up to 24, after Benhur Abalos, Gringo Nasan, Francis Tolentino, I hope it doesn't go up. Philip Salvador, naku, wala na yan. Sino si Bonifacio Busita? Independent. And then Marcoleta Rodante. Rodante Marcoleta. Yung party list representative ng mga riders. Okay. Hindi ko kasi kilala. Surprisingly, malakas yan. Malakas na rider eh. He was able to maximize yung riding public. Yung ride. Tapos, of course, the number 24, last in the list, is Rodante Marcoleta, who surprisingly is running as an independent. Wala ba siyang partido? Kala ko ba? Ano nga ba? DDS yan eh. Oo nga, pero ayaw niya gamitin ng PDP laban. Well, DDS yan. Mataas pa si Philip Salvador sa kanya eh. Syempre, that's another hated person. Yeah. And the guys, ako, babalik tayo kay Pato eh. Gano'n sa kahit. Yung sinasabi niya ngayon, talagang putang ina nakakatawa yung sobra yun. Pagka daw isinurrender siya sa ICC, impeachable offense. Parang hindi naman. Tanginan to, mas matalino ka pa kay Supreme Court. Sinabi na ng Supreme Court na subject sila sa ICC. Okay. So, yun talaga Pato. Tapos sabi niya, ito solid. Okay. Sabi niya, umaasa siya na ipagtatanggol sa ni Senate President. Asa ka pa. Jesus Cordero. Asa ka pa. Puta, gusto ko sabihin sa kanya, Brad,
Naalala mo ba yung nangyari doon sa huling nagtanggol sa'yo? Si Mig Subiri. Subiri. Nung tinanggal, binoto mo para tanggalin. Oo. Sa tingin mo, meron pa kayang Maniniwala magtitiwala sa'yo. Puta, sino ba magtatanggol sa'yo? Tangina, mabuti pa si Judas. Si Judas, putang ina, nung ipinagkanulo si Kristo, nung nagdalawang isip, nagpakamatay. Nagpakamatay. Ikaw, May tangina, remorse. buhay ka pa. May remorse. Ikaw, tangina, umiyak ka lang ng ano, I'm sorry, my captain, okay na. Tanginang yan. Buti pa nga si Judas, nagpakamatay kasi parang ano siya, may remorse siya na naramdaman. May remorse, tangina, ikaw wala. Nagsisi. Puta, pagkata, ang malupit nun, puta, yung mama, ipinagtanggol yung karapatan niya para magkaroon ng hearing. Para upak-upakan yung presidente. Puta, ano nangyari? Dahil doon, best friend na presidente yun, ha? Oo. Pinagtanggol siya. Tangina, sinibak dahil sa kanya. Dahil sa Puta, kanya. malupit doon. Binoto niya para tanggalin, para palitan. Puking inang yan. Di ba? Like you said, Truly, si Judas. the guy is faithless. Diba, hindi mo alam kung anong klaseng pag-iisip meron. Teka muna, that being said, di ba ka mamaya bumaliktad dyan kay Duterte? Di ba? Baka baliktarin pa dyan si Duterte pag nagkaipitan na ng nagkaipitan. Ay, hindi ho. Nautusan lang ho ako. Oo, yan ho talaga drug lord namin. Baka biglang gumano. Alam mo sino may stand sa bumbaligtad? Sino? Bongo. Ay, ayan naman. Ito scenario. Okay. What if magpaalam? Anong magpaalam? Boss, babaligtad ako para to save something. Bakit ka magpapaalam kung babaliktad ka? I'm sorry, hindi ko na-gets. Siyempre, para payagan ka, para hindi ka... So, kung babaligtad siya, magpaalam siya para meron silang masisafety. Boss, babaligtad ako para lang may masafety ka. Okay. Di pa pa Para may masagip. Kasi tandaan mo, at least masagip niya yung anak niyang bunso, si Kitty. Saka si Hanlet. Teka muna, si Kitty, wala Kasi namang kaso si Kitty eh. Ang pera sabi nila, ang pera na kay Hanlet. Kaya nga galit yung mga anak kay Hanilet eh. Kasi si Bongo tsaka si Hanilet, in cahoots daw yan. Yes, pero ang in power, sila Sara, sila Pulong, di ba? Sila Baste. Matatanda na yan. Safe na sila, kaya na nila sarili nila. Yung bata pa. Yung bata pa. Pag yan, wala ng pera kahit sabihin natin gano'ng kasamang tao yan si Duterte, ama pa rin. Yeah. Si safety pa rin yung anak. Fearless forecast. Posibleng bumaliktad. Ang tanong, papayagan ba ng mga puti? Sino-sino ang tatanggapin ng mga puti? He's too involved para bumaliktad. Ako naman, that's the way I see it. No? A lot of people are too involved, like Camille Villar. Ang mga Villar is too involved with the Duterte. I don't think tatanggapin ng mga puti yan. Teka muna, sandali lang. Lahat ng mga China boys babasagin. I understand being China boys, pero Camille Villar has not yet done anything. She hasn't yet entered the political arena. She has yet to be... Congresswoman yan. Oo nga pala, congresswoman nga pala siya. Pero, medyo quiet naman. I'm sorry, medyo ignorant lang ako. It's not about personal. It's not about being personally pero involved. The fact is, China boy yan. Well, there's news about Duterte allies ang magulang. Teka muna, there's this news about Trump's kanina ko lang nabasa. And Trump has this thing about the ICC, no? If I can find it. Meron daw siyang kasi hindi naman na sila party to the ICC eh. May news. They never were. Yes. And sandali they never were. Yes, that's true. And meron siyang gustong mangyari na yan. A few hours ago says Senate Democrats take down ICC sanctions bill amid fury over Trump funding freeze. I think that means failed ICC sanctions vote in nearly 2 dozen Democrats voting against. Anyway, meron silang ginagawa to people who are not party to the ICC to be called protected persons. It seems like this is the move that Trump wants to do
siguro takot din siya, baka, baka pati siya, o kaya yung mga tao niya, madamay, some kind of protection against the ICC. Sabi nung I will probably post this in papakita ko yung article. Ang sabi nung analyst na this could have an effect daw on Duterte. Because kung wala na tayo sa ICC, no, it won't. Okay, wala na these idiots are because making an opinion something they do not understand. Wait. Ang sabi nila is that ang analysis nung writer, which I will show later, no, is that ginagawa daw ito ni Trump to protect Netanyahu, which could be ICC a victim. Yes, that's one. That's one. Oh. Second, okay, nakalimutan yung pinakamaraming war crimes, atrocities, ang US military. That's the reason why they do not want to join ICC. US and Israeli military ang pinakamaraming atrocities. Oo, kasi mga military installations sila, nahuhuli na lang silang tao, tapos tinotorture nila. Diba? May Guantanamo Bay. Guantanamo Bay, oo. Diba? Isipin mo, puta, yung ginawa nila sa Iran-Iraq, yung ginawa nila sa Afghanistan, ginawa nila sa Taliban, puta lahat yun chargeable sa ICC. Yes, totoo. Talaga ng torture sila ng tao left and right na walang basihan. Ewan ko sa nila pinupurti intelligence nila noon. Then, Guantanamo Bay is the torture, torture shopping mall of the US government. Everybody knows that. Yes. Pag dinala ka doon, wala ka na. Hindi hindi sila sumasali. Okay. So, talagang normal yun. Pero, wala silang pakialam sa iba. Kay Duterte, wala silang pakialam sa ibang tao. Putang ina, pinipilit nga nilang ipasok si Duterte ron eh. Dahil si Duterte, China boy eh. Oo. Diba? Ito naman din. Kaya mga nagsasalita niya, putang ina daw, because they're trying to protect Netanyahu. Putang ina nyo! Kung tanga-tanga kayo, you're talking out of your ass to mahimik na lang kayo mga puki ng ina nyo, mag-ubintindi kayo ng international news, okay, international relations, bago kayo magbibigay ng opinion. Tangina yung ginagawa namin ni RP, putang ina, ilang taon, ilang dekada din naman kami nag-aral mga puki ng ina nyo. Bago kami dahil dito, puta, mag-podcast para magbigay ng opinion. Some opinions need to be informed talaga. Kaya dapat basa-basa din tayo ng dyaryo. Hirap kasi all opinions, okay, ganito yan. Opinion, if you're going to share it in public, it has to be informed. Yes. Why? Because you are responsible for for swaying people. Ngayon, kung ang opinion mo ay opinion ng tanga, may makakausap kang tanga, tangina, doble ang tanga sa mundo. Dadami. Imbis na may mamulat sa'yo, dadami ang mangmang. See, that's what I hate about social media now. Every Tom, Dick, and Harry, tangina, pwede magbigay ng opinion. Fourth estate. Ako, gaano katagal mo ko kinumbinse bago tayo magkaroon nitong ganito? Ang tagal din natin pinag-uusapan. Ayoko, di ba? Simply because, if I'm going to do this, I have to be confident enough na yung opinion ko, at least is informed. Kasi, baka naman baka may masabi kong katangahan, putang ina, meron akong diba? May mastway akong isa pang bobo katulad ko. Putang ina, naniwala. Naniwala. Magaling na presidente. Yung nakaraang presidente. Pag ganyan ka ng ganyan, uninformed, kita mo na maraming kaso. Marami kami niya nakikita sa comments. Talagang medyo mahirap kasi masway ang opinion ng tao pag form na. And ngayon, kung mali ang direksyon actually, there's no such thing as a wrong opinion. Kaya lang, an uninformed opinion. Yun ang problema dyan. Hindi lang uninformed, okay? Ganito. Sa mga nakikita mong vloggers na nagpa-flood sa feed mo, sa 100, 98 bobo. That's how many people yung katulad ni Christian Esguerro, katulad ni Ronald Llamas? Seasoned journalist yan eh. Marami sa atin ang walang experience sa ganyan. Roland Llamas. Yung mga ganon,
yung nagbibigay ng well-informed and well-thought of. Because they Diba? worked in government also, like you. Nagtrabaho sila sa gobyerno. Alam nila nangyayari. At alam nila yun ang yan. Oo. Putang gaano karami yung mga putang ina nakahawak ng cellphone, mga bisayote, putang yan na bakula o kung ano-ano po. Ina nagsasalita ng kung ano-ano. Ay, madaming Diba? ganyan. Naghihikayat ng tao sa sa EDSA nung team kasamaan versus team kadiliman. O tanginang yan. Isa pa yan, nabanggit mo yung EDSA. Alam mo, latest nila ngayon. Tanginan, hindi nga nila kayang aminin kung sino sila. Yung mga DDS, yung mga magpaparally, tanginan, hindi na nila kayang aminin na DDS sila, na puta pro-Sara sila, pro-Duterte sila. Ginagawa nila anti-corruption. Kasi nga naman, puta. I mean, that's one thing. Hindi nila okay. Ang rally kasi, isang lehitimong paglalabas ng saloobin. Dapat may ipinaglalaban. Oo. Stupid mag-rally, wala kang pinaglalaban. Siyempre, ba't meron? Kung wala kang pinaglalaban, sino sasama sa rally? Manahimik ka sa bahay, sayang pa panahon mo. Oo. Dahil wala silang pinaglalaban, pinaglalaban nila yung mga magnanakaw, yung mamamatay tao, wala sumasama sa kanila. Ngayon, ano ginagawa nila? Hindi nila pinapangalanan ng sarili na, pero obvious naman kung sino sila. Pero mind you itong mga, sorry to use the term, no? Itong mga mangmang na to, they have hundreds of thousands of followers na naniniwala sa mga pero hindi na sila statements nila na hindi naman totoo. Outright lies. Namumulat na ang tao ngayon. I mean, let's face it. People realized the horror that we went through. Ngayon, puta, yung mga dating DDS, puta, hindi nila aminin na ngayon, naging DDS sila. Tanggap na nila, putang inang daming pinatay. Tanggap na nila na putang inang kasalanan yung mga ginawa. Marami nang tahimik sa kanila eh. Yung nagrararara sila noon. Tapos sila pala namatayan. Tapos puta, ngayon nila ma-realize. Puta, ilang bata ang pinatay. Bata. Ilan na lang yung bata. Ang bigat, pinakamabigat yung talaga puta yung ginawa kila. Ilan yun? Puta yung sa makakalookan, sila Kian de los Santos. Marami yan, hindi lang naman si Kian. Marami yan, marami yan sila. Hindi lang si Kian lang kasi ang pinaka nag-ingay ang magulang Tsaka pinaka-visceral. Kasi kitang-kita mo puta yung bata sa kalsakan. Nagmamakaawa. Nasa yun? Nasa CCTV yun, nakita yun eh. Tama na po, uwi na po ako, tatapusin ko pa yung homework ko. Tapos putang ina ang dahilan ni Pato. Kasi pangit yung magulang. Sira ang ipin. Kaya pinatay yung bata. Okay, fine. Halimbawa, ipagpalagay na natin. Adik yung tatay. Ipagpalagay na natin, tulak yung tatay. Ba't yung bata ang pinatay? Oo, ba't yung bata? Hindi naman yun ang adik eh. Sana yung tatay pinatay nyo. Puking ang ina nyo. Sila yun ang puking ina nyo. Siguro ang lakas nyo kumonsumo ng aircon. Init na init nyo dahil ngayon pa lang putas sinusunog na kaluluwa nyo sa impyerno. Putang ina, napakasama nun. Putang ina, napakalupit nun. Hanggang ngayon kumukulo ang dugo ko pag naiisip yan. Do not be on the wrong side of history. Kasi kasaysayan na maghuhusga. Ang mali ay mali. Hindi magbabago yan. Kahit anong rararasismo ba nyo, kahit anong SEO gawin nyo dyan, hindi yan magbabago. Ang mali ay mali. Talagang lalabas at lalabas yan. Ngayon lang eh. Booking na booking yun. It's not even about history. It's about humanity. Yeah. Asa ng pagkatao. Paano lang yung mapatay ng hayop? Tapos, siyempre, they're in our feeds by the way. Walang pulis na aamin. Wala nga. Kasi sila yung pumatay niya. Sila yung gumawa niya. Binayaran ba sila? Inutusan ba sila? Pinangakuan ba ng promotion yan? Makapatay ka ng 10 bata? Puta, isipin mo, yung kahit na yung after martial law, ang tagal bago nalinis ang PNP. Bago naubos lahat ng yung mga scalawags noon na pulis. Tagal. Ang tagal. Ganon din mangyayari ngayon. Hinantay pa sila mag-retiro iba doon. Aantayin mo mag-retiro lahat yan. Kasi lahat yan may kasalanang itinatago. So puta, para malinis mo yung PNP, i-retrain mo lahat ng bago. Yung mga matatanda, yung na-involve sa drug war, kailangan mong
Duterte yung mag-retiro. Siguro 50 anyos yan bago 56. mawala lahat yan. Mawala lahat yung mga yan. 56. Diba? At the very least, 20 years. 20 years. 20 years nga antay natin para maubos lahat yung pulis na na-involve sa drug war. Na kumita, na pumatay para kumita ng... It is not, kahit na hindi na kumita eh. The fact na Pinabayaan alam nila yung nangyayari. Pinabayaan nila. It is a collective sin. Conspiracy yun eh. Conspiracy. Kahit na sabihin mo, wala kami magagawa. Ano, kahit kasama ka pa. So, kumbaga, collective sin yan. So, kailangan maubos sila para ma-wash away. That's true. At yun ang mabigat doon. Because it's generational. Generational. That's actually the word I was fishing for. Tama ka dun. Tsaka it warps your mind. Meron ka ng sense of impunity. Na so, okay lang pala. Puta, nagawa ko na to dati. Nagawa ko na dati. Ulitin ko na lang to pag ano. Oo. It makes ganyan. Something wrong right. Kaya tama yung ginagawa ngayon, yung purging, yung putang ina, pinakukulong yung mga involved sa tama naman. It hastens the process. Because it hastens the process because now, people will find out, puta, teka, hindi na pala pwede yung ginagawa ko dito. And ako, just for that, maganda yung ginagawa ni BBM. Actually, BBM is actually cleaning his name. Ginagawa niya yung hindi inaasahan sa kanya. And people I was the one who never voted for him kasi akala ko he's just going to be like his father, ganun. Kasi nanggaling tayo sa walang hiya. Akala ko, eto na naman tayo. Naiyak ako nung nanalo siya kasi sabi ko, kawawa naman ng Pilipinas. Pero surprisingly, ginagawa niya yung hindi ko inaasahan. So, he's putting the right people in the cabinet, mga maaayos. Although medyo debatable yung iba. Pero kasi syempre political accommodation, ganun talaga. It's vital to political survival eh. But more or less, compared to the last administration, at least hindi naman nagpapapatay ng tao to si BBM. Sa totoo lang. Pero ako, okay na sa akin kahit na kung maging magnanakaw man si BBM, okay na sa akin. At least tinapos niya yung rehimeng Duterte. It was the end of darkness. That is what actually BBM gave us. He gave us back the light. Pero ako, ayoko siya maging magnanakaw. Ayoko naman. Sa akin, ayoko naman ganun. Siyempre. Pero just for that, he gave us back the light. More or less. Yun ang tinapos na yung kadiliman ng rehimeng Duterte. I would agree. Yun yung our standards went so low na kahit sino na lang, wag lang si Duterte. Yes. Ganun kababa standard natin, kahit sino na lang, wag si Duterte. Wag si Duterte. Utang na lang pag iboboto sa 2028 si Sara. Maawa kayo sa Pilipinas. Babalik tayo sa ganun. Wala na yan, Sara. It's a foregone conclusion na ikita ng puta may sayo. Oo, nabuking naman eh. China, binitawan sila eh. Tapos na maliligayang araw. Yung mga lalabas eh. Tutuluyan ka. Actually, iniintay ko yan. Si Trillanes nagtawag ng rally na ito yata yung sa 31. Bukas yata mangyayari yun. Hindi ko alam kung saan, pero sabi ng mga dilaw, bukas daw eh. I'll find out kung saan. Tapos, nagtatawag sila ng rally para yun, ma-impeach si Sara. Actually, would like to see gaano kadami pupunta. Sarap pa makakuha ng video man lang doon at masilip kung ano nangyayari. Sarap sana na may stringer tayo eh. Wala eh. Pag meron, I'll ask a few friends to go there, mga pupunta. Pengin naman ang video nyo. Parang may konting tayo, may konting support. But I think, pakiramdam ko baka marami. Nandyan lahat ang kaliwa, nandyan lahat ang nag-unite sila against the Dutertes eh. Oo. Yun ang maganda kasi puta panahon ng singilan doon. Tama ka doon. Singilan time. Oo. Lahat ng atraso. Pag yan na-impeach yan, tapos na. At pag natalo yan sa Davao sa 3 sa Mayo, tapos na. Doon mo talaga alam na tapos na. Ang problema na lang dyan, magkakaaway ang RA, RJ. Yung daming paksyon yan, magkakaaway yan.
Dapat po tangina magsama-sama muna sila sa isang lugar. I think magsasama-sama muna yung pansamantala. Pumayag muna silang puta magsama-sama sa isang rally. I think they will. Magkakaawa yan. Oo nga, may common enemy eh. Ganyan tayo noong 1986, we had a common enemy, everybody united. Tapos, nung wala na, away uli. Para 1986. Parang panahon ni Cory, nagtago daw sa ilalim ng kama. Kung ano mga balita, walang kuryente. Diyos ko, tayo makalimutan yun. Yung kuryente talaga na yun, ibang klase talaga yun. Bagsak ang ekonomiya nun, dahil lang sa kuryente. And that brings us back to this original discussion point natin, ng NGCP. Yun eh. Kung wag sana tayo masadlak ulit sa ganun. Kasi pag nawala na yung common enemy, tendency talaga, mag-aaway-away na naman. Babalik na naman sa dati. So parang, oh well, vote wisely. Huwag tayong bumoto ng ganyan. And ayun, also just to reinforce yung sinabi mo kanina, no, that we might be talking about this politika, but a lot of this is basically opinion. Opinion ho namin yan kasi may mga experience din to be in government. Somebody I work in media for a time, so medyo iba yung insight namin. Nagbabasa naman kami and very very, very careful kami sa nilalabas namin statements. Kung gusto niyan chismis, ito ay chismis alert. May mga nakita akong pictures. Nino? Baka niyo sa impeachment. Walang chismis. Teaser lang. Pero pictures, interesting yun Parang may nabalitaan din akong ganun eh. Yun ba yung kinunan sa abroad? Yun! Oh! Yun! Yung naka-painting suit? Oo, yung mga labi-dabi picture daw. Hindi na natin. Magkaalaman sa impeachment. Si Montulpo na naglabas daw nun eh. Pero hindi naman ata may picture siya. Alam mo, sa totoo lang, maisingit ko lang. Hindi ko naintindihan yung, forgive me for the confusion, but Tulfo was very rabidly loyal to Duterte. Tapos biglang bumaliktad. Nagtaka ka pa. Kasi wala na sa pwesto. Hindi, akala ko they had a real friendship. Parang si Matibag lang yan. Okay. That explains many things. So, okay. And that is the end of our podcast. Medyo isang oras din tayo. Kaya mo bukas? Sige we'll do this as often as we can. So, wala lang mga lakad, wala lang trabaho, wala lang mga appointments. Araw-araw nyo kami makikita. So, ayan, maraming salamat ho ulit sa panonood at medyo matagal kami nawala, but now we're back. With a new name, we are now Politikanto. Ang aming YouTube is youtube.com/@Politikanto. Yan ang aming bagong URL. Pwede nyo pa rin gamitin yung lumang URL for more than a week. Mga 10 days pa yata, pwede pa, no? Tapos ho niyan magre-revert daw. Mawawala na ho yung chismis lang, walang personalan. Mawawala siya in about 11 days or so. Permanent na po ito. Wala kaming balak magpalit. Siyempre, the shorter, the better. So, we are now Politikanto and you're going to watch us as Politikanto. Chismis, politika, galing sa kanto. And we put explainers para mas maintindihan nyo tsaka mas magkaroon din kayo ng informed opinion. Katulad namin. Maraming salamat po. Ako po si RP Lazaro from Politikanto. Maraming salamat po. Ito po ulit si Dennis Reyes, ang komentaristang kinukupa lang lahat galing sa Politikanto. Mabalos. Bye-bye.